Ibibida ng Pilipinas ngayong linggo ang pag-host ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Pero ang ilang Cebuano may reklamo. Tila tinatago raw ang kanilang tunay na kondisyon. Ang sagot siya ng mga lokal na opisyal sa report ni Jonathan Andal. Bago ang opisyal na pagsisimula ng pag-host ng Pilipinas ng 40th ASEAN Summit sa Biyernes, nilagyan na ng ASEAN Decorative Tarpaulins ang bahaging ito ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City na daraanan ng mga delegado. Pero sa likod ng mga harang na yan, nakakubli ang tunay na kalagayan ng mga residente, mga basurang naglulutangan sa tubig at mga residenteng umaasang masisilip man lang ng ASEAN leaders ang kanilang sitwasyon. Ang ako lang ikaluoy lang ba? Oo. Katungos kong mga anak. Narami sisiwol sa akong guling higda. Unta, matagaan, may balay. Maura dyan na mo Bagamat dismayado, iniintindi na lang daw nila ito. Nauna nang sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Arquival na katulad ng pagdiriwang ng piyesta ang paghahanda nila sa ASEAN Leaders Summit. Sa ganitong pagkakataon, naglalagay umano ng dekorasyon o kortina sa ilang lugar. Sa Lapu-Lapu City naman, idaraos simula bukas hanggang Huwebes ang Senior Officials and Ministerial Preparatory Meetings. Binuksan na rin doon ang Mactan World Museum na magsisilbing International Media Center. Sa Biyernes, inaasahang pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Mactan Expo na magiging venue ng pagpupulong ng ASEAN leaders. Ininspeksyon na ito ng ASEAN 2026 National Organizing Committee. Pero ang 60 pamilyang nakatira malapit sa Expo, pansamantalang pinaalis sa kanilang tirahan at inilipat muna sa isang resort sa bayan ng Cordova, bagay na tinawag ng netizens na anti-poor. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, sumunod lang sila sa utos ng National Organizing Committee. Maayos naman daw ang lagay ng mga residente at tiyak na makakabalik na sa May 9. I visited them last Saturday and they had a family day. So we are taking good care of them, and they have different activities lined up per day. So they have livelihood trainings. They also have wellness day. So far happy naman po sila. Ang ilang motorista naman inalmahan ng anilay perwisyon dulot ng pagsasara ng mga kalsada dahil sa simulation exercises ng seguridad para sa summit. Nailapit na raw ni Mayor Chan sa National Organizing Committee ang mga natanggap nilang reklamo. Sa ngayon, umiiral na ang gun ban sa buong probinsya ng Cebu hanggang May 11. Mahigit 10,000 uniform personnel at force multipliers ang nakatalaga para sa seguridad. Idineklara na ng Malacanang na special non-working holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova simula bukas hanggang May 8. Jonathan Andal, GMA News.